Walang awa ang sikat ng araw sa kalangitan ng Maguindanao ng tanghaling iyon. Ang init ay parang kumukulong langis na ibinubuhos sa mga bubong na yero ng mga kabahayan, at ang alinsangan ay kumakapit sa balat, bumibigat sa bawat paghinga. Ang alikabok mula sa tuyot na lupa ay pumapailan lang sa bawat pagdaan ng mga motorsiklo at tricycle, nag-iiwan ng amoy ng lupa at krudo na tumatago sa ilong. Sa gitna ng nakapapasong tanawin na iyon, isang babaeng nakasuot ng itim na abaya at luntiang hijab ang marahan, ngunit tiyak na humahakbang. Ang kanyang mga paa ay tila may dalang bigat na higit pa sa pasa ng init ng araw. Siya si Fatima, isang ustadha, isang guro ng Quran na kilala sa kanyang kahinahunan at pasensya. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay nababalot ng tensyon habang tinatahak niya ang daan patungo sa isang lugar na hindi niya kailanman na naising puntahan, ang istasyon ng pulisya sa kanilang bayan. Ang kanyang kasuotan ay sumasalamin sa kanyang simpleng pamumuhay. Ang mahabang abaya ay bumabalot sa kanyang katawan, at ang malambot na hijab ay nagbibigay lilim sa kanyang namumutlang mukha. Sa kanyang balikat, may nakasabit na isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang Quran at mga tala. Sa kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang brown folder, ang tanging pag-asa niya upang mapalaya ang kanyang ama, si Mang Sarno. Pinagpapawisan ang kanyang noo, hindi lamang dahil sa tindi ng sikat ng araw, kundi dahil sa pangamba kung paano haharapin ang mga pulis na kilala sa kanilang kalupitan sa istasyong iyon. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay hindi maiiwasan. Sa kanyang paglalakad, ilang mga kapitbahay ang sumisilip mula sa kanilang mga bintana. May mga bumabati ng pabulong, mayroon ding mga nakatingin lamang na maihalong awa. Alam ng lahat ang sinapit ng pamilya ni Fatima. Ang kanyang ama ay inakusahan ng pagkakabangga sa isang tao na nagtamo ng malubhang pinsala at ngayon ay nakakulong, naghihintay umano sa proseso ng investigasyon. Ngunit iba ang bulong-bulungan sa palengke. Sinasabing ang kaso ay isa lamang dahilan upang makahuthot ng pera mula sa isang mahirap na pamilyang walang kalaban-laban. Iwinawaksi ni Fatima ang mga masasamang isipin, ngunit ang imahe ng kanyang ama sa malamig na selda ay patuloy na bumabagabag sa bawat hakbang niya. Nang sa wakas ay matanaw na niya ang gusali ng istasyon ng pulisya sa dulo ng kalsada, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang gusali ay matatag na nakatayo, na may mga pader na kupas na asul at puti, at isang malaking logo ng Philippine National Police na nagbabalat na dahil sa katagalan. Sa harapan nito, isang flagpole ang matayog na nakatayo, kung saan ang watawat ng Pilipinas ay tamad na iwinawagayway ng tuyong hangin. Ang tunog ng mga pito at halakhakan ng mga pulis ay maririnig ng mahina mula sa loob ng bakod. Huminto siya sandali sa harap ng tarangkahan, lumunok ng laway at huminga ng malalim. Sa araw na iyon, hindi siya dumating bilang isang ustadha na puno ng pasensya, kundi bilang isang anak na handang labanan ang kawalang katarungan. Alam niyang ang susunod na hakbang ay maaaring magbago ng lahat at wala ng atrasan. Pagpasok ni Fatima sa loob ng reception area ng istasyon, ang hangin sa loob ay tila mas masikip pa kaysa sa init sa labas. Ang amoy ng yosi na kumapit sa mga dingding ay humalo sa aroma ng mga lumang papel at pawis na matagal nang nanahan sa lugar. Isang luma at maingay na dekuryenteng bentilador sa kisame ang tamad na umiikot, nagpapagalaw sa mainit na hangin, ngunit hindi nagbibigay ng anumang ginhawa. Sa likod ng isang mahabang mesa na puno ng mga bunto ng papeles at mga baso ng kape, nakaupo ang isang malaking pulis na may maasim na mukha. Ang kanyang tingin ay matalim ngunit walang buhay, puno ng pagkabagot. Sa kanyang gusot na uniforme, nakasulat ang pangalang, Yeth Rasul. Tinitigan ni Rasul si Fatima mula ulo hanggang paa, na may tinging hindi pala kaibigan. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mabigat at walang emosyon, na para bang bawat salita ay isang pabigat na ayaw niyang bitawan. Magalang na yumuko si Fatima, pinipilit na panatilihing magalang ang kanyang tono. Nagpakilala siya at mahinahong ipinaliwanag na naroon siya para ayusin ang paglaya ng kanyang ama, si Mang Sarno. Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas niya ang mga papeles mula sa piskal at isang sulat ng rekomendasyon mula sa kanilang barangay captain. 2 dokumento na sa loob ng 2 araw ay pinaghirapan niyang makuha, puno ng pag-asa. Ngunit si Rasul ay hindi mukhang interesado. Kinuha niya ang folder gamit ang isang kamay, bahagyang itinaas ang isang kilay,
at tinitigan ito na parabang ang nakatayo sa harap niya ay isang maliit na abala lamang sa kanyang araw-araw na gawain. Gamit ang dulo ng kanyang daliri na maitim dahil sa tinta, marahan niyang binuklat ang mga papeles. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Maayos to," sabi niya sa wakas. Ang kanyang tono ay parang pang-uyam, hindi kasiguraduhan. Naghintay si Fatima, umaasa sa karagdagang paliwanag o direksyon. Ngunit ang narinig lang niya ay ang malakas na kalabog ng ihagis ni Rasul ang folder sa mesa. Ang mga papel sa loob ay bahagyang natupi dahil sa marahas na paglapag. Ilang ibang pulis sa silid ang sumulyap, ngunit agad ding yumuko, nagkukunwaring abala. Naging awkward ang katahimikan, at ramdam ni Fatima ang mga mapanuring tingin mula sa mga estrangherong mata sa paligid niya. Sa kanyang isipan, sinubukan ni Fatima na manatiling kalmado. Alam niyang ang lugar na iyon ay hindi para sa mga maliliit na taong tulad niya. Ngunit ang mapanuyang tingin ni Rasul at ang malamig niyang pananalita ay unti-unting umuubos sa kanyang pasensya. Hinawakan niya ang dulo ng folder sa mesa, pinipigilan ang sarili na hindi magpadala sa emosyon. Ngunit sa kanyang mga mata, isang kislap ng determinasyon ang nagsimulang lumitaw. Ang determinasyon na hindi yumuko sa laro ng kapangyarihan na nagsisimula nang maramdaman niya sa kanyang harapan. Hindi pa niya alam na ang simpleng pagtatagpo sa masikip na silid na iyon ay magiging simula ng isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Ilang minuto ang lumipas sa nakakabinging katahimikan. Nakatayo si Fatima sa harap ng mesa, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan, sinusubukang maging matyaga habang si Rasul ay may isinusulat sa isang piraso ng papel. Ang tunog ng pagkaskas ng ballpen ay malinaw na naririnig sa gitna ng ugong ng lumang bentilador. Ang kanyang tingin ay matalim, ang kanyang mga kilos ay mabagal ngunit sinadya, na para bang gusto niyang paghintayin si Fatima ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos magsulat, ibinaba ni Rasul ang ballpen, hinipan ang dulo ng papel, at iniabot ito gamit ang dulo ng kanyang daliri nang hindi tumitingin sa mukha ni Fatima. "Kung gusto mong makalabas agad ang tatay mo, bayaran mo muna tong bayaring administratibo," sabi niya sa isang tonong kaswal ngunit tumatagos. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang lason. Tinanggap ni Fatima ang papel na may nanginginig na kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ito at biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Sa papel na may letterhead ng hepe ng pulisya, nakasulat ang isang malaking halaga na halos magpatigil sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang numerong iyon ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Isang halagang hindi makatwiran para sa isang ustadha na may kakarampot na kita. Nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Humahabol ang kanyang hininga at ang kanyang isip ay mabilis na umiikot sa pagitan ng takot at hindi paniniwala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tinitigan si Rasul ng matalim. Nanginginig ang kanyang mga labi ngunit matatag. "Para saan po ang ganito kalaking halaga, sir?" Sumandal si Rasul sa kanyang upuan, nagkrus ng braso na may blangkong mukha. "Proseso yan, ma'am," sabi niya ng malamig. "Kung gusto mo ng mabilis na proseso, ganyan talaga ang sistema. Maraming pamilya ang nakakaintindi niyan." Idiniin niya ang salitang nakakaintindi na may mapanghamong tono na para bang sinusubukan ang katapangan ni Fatima. Sa isang sulok ng silid, dalawang batang pulis ang nagkatinginan at mahinang tumawa. Isa sa kanila ay bumulong pa, "Nako, tinamaan din to." Ang dating masikip na himpapawid sa istasyon ay naging isang entablado ng tensyon. Naramdaman ni Fatima na uminit ang kanyang mukha. Alam niyang hindi ito basta bayaring administratibo. Ito ay isang uri ng pangingikil na ginagawa ng harapan sa maraming tao, at walang sinumang nangangahas na magsalita. Mabilis na humakbang si Fatima at ibinalibag ang papel sa mesa, na nagpakalat sa ilang iba pang dokumento. "Ano to?" sigaw niya, ang boses ay basag dahil sa emosyon. "Pangingikil to. Walang batas na nagsasabing ganito." Lahat ng ulo sa silid ay sabay-sabay na napalingon. Ang mga pulis na kanina ay nagkukunwaring abala ay nakatingin na ngayon sa pinagmulan ng ingay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa istasyon. Tanging ang mabigat at nanginginig na paghinga ni Fatima ang maririnig. Si Rasul ay natigilan ng ilang segundo, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan.
Ang kanyang mukha ay namula, ang mga mata'y nanlilisik sa galit. Ngunit sa likod ng madilim na kislap sa kanyang mga mata, isang bagay ang malinaw. Ang babaeng ito ay nagsindi ng apoy sa maling lugar. Ang malakas na boses ni Fatima ay parang latigo na humampas sa hangin. Ang kanyang mga salita ay umalinggao sa buong reception area na kanina ay maingay sa usapan at pagtipa sa makinilya. Sa isang iglap, lahat ng gawain ay huminto. Ang mga pulis sa likod ng mga mesa ay napayuko. Ang mga sibilyan na naghihintay ay tumigil sa pagsusulat, at isang ina na may kargang sanggol ay tinakpan pa ang bibig ng kanyang anak para manahimik. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa batang babae na matatag na nakatayo sa gitna ng silid, na may mukhang nag-aapoy sa galit. Ang kapaligiran ay biglang nagbago mula sa pagiging abala tungo sa isang nakakakilabot na katahimikan. Tanging ang lumang bentilador ang patuloy na umuugong, pinupuno ang kahungkagan sa pagitan ng mga mapanuring tingin. Si Ises Surasul, na nakatayo sa likod ng mesa, ay tila isang nagbabagang uling na handa ng sumabog. Ang kanyang mukha ay pula, ang mga ugat sa kanyang liig ay lumitaw, at ang kanyang paghinga ay mabigat habang pinipigilan ang emosyon. Tinitigan niya si Fatima na parang isang hayop na ginambala sa sarili nitong teritoryo. "Ingatan mo yung bibig mo, babae," sigaw niya, na ang boses ay dumadagundong. Ang silyang malapit sa kanya ay natabig dahil sa lakas ng kanyang pagtayo, lumilikha ng isang magaslaw na tunog sa sahig. Ilang ibang pulis na nakaupo kanina ay nagsimula ng tumayo, ngunit walang nangahas na lumapit. Alam nilang kapag nawalan na ng kontrol si Rasul, walang makakapigil sa kanya nang hindi nadadamay. Sa isang kisap mata, mabilis na lumapit si Rasul kay Fatima. Ang kanyang malaking katawan ay parang isang pader na gumagalaw, sinasakop ang espasyo sa harap niya. Gamit ang isang malaki at matigas na kamay, itinulak niya si Fatima hanggang sa tumama ang likod nito sa pader. Ang impact ay sapat na malakas para umikot ang kanyang paningin at magring ang kanyang tainga. Bago pa siya makahinga, ang kamay ni Rasul ay dumaklot na sa kanyang liig, mariing diniinan hanggang sa masakal ang kanyang paghinga. "Sino ka sa akala mo para sumigaw dito?" Ang boses niya ay mababa, ngunit mas nakakatakot kaysa sa kanyang sigaw kanina. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng banta, tulad ng isang mabangis na hayop na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Sinubukan ni Fatima na lumaban. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, sinusubukang alisin ang pagkakahawak ni Rasul, ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat. Namula ang kanyang mga mata habang tinitiis ang sakit, at ang tunog ng kanyang pag-ubo ay umalinggaw sa buong silid. Ilang sibilyan ang mukhang nabigla, ngunit takot na nakatingin lamang. Ang takot ay kitang-kita sa hangin, na para bang ang hangin mismo ay nagyelo. Isang batang pulis ang akmang hahakbang, ngunit pinigilan ng isang matalim na tingin mula sa kanyang senior. Walang nangahas na tumulong. Si Fatima na ngayon ang nag-iisang boses ng katotohanan sa isang lugar na pinaghaharian ng takot at kapangyarihan. Sa kanyang puso, ipinangako niya, kung makakalabas siya ng buhay mula sa lugar na ito, wala nang sinuman ang makapagpapayuko sa kanya sa harap ng kawalang katarungan. Malakas na umubo si Fatima, habol ang kanyang hininga sa ilalim ng pagkakasakal ni Rasul na sa wakas ay bumitaw. Ang kanyang lalamunan ay parang nasusunog at mahapdi. Sumandal siya sa pader, lumunok ng laway na parang may bubog. Ang hangin sa silid ay muling gumalaw, ngunit nanatiling mabigat ang kapaligiran. Nakatayo si Rasul sa harap niya, ang mga matay puno ng puot, habang ang bibig ay mahigpit na nakatikom na parang pinipigilan ang mga masasamang salita. Hinawakan ni Fatima ang kanyang liig, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa likod ng matinding sakit, mabilis na nag-isip ang kanyang isipan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang ebidensya ang tanging paraan upang ang karahasang ito ay hindi basta-basta mawala sa katahimikan. Gamit ang kanyang nanginginig na kanang kamay, dahan-dahan niyang kinapa ang bulsa ng kanyang abaya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na halos marinig na niya mismo. Nandoon ang kanyang maliit na itim na cellphone. Ang tanging mahalagang bagay na lagi niyang dala para makipag-ugnayan sa kanyang mga estudyante o magturo online. Naka-on pa rin ang screen nito at walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang kamera. Itinaas niya ang telepono, bahagyang nakatago sa likod ng hawak niyang brown folder, at pinindot ang record button. Isang maliit na kilos, ngunit puno ng katapangan.
hindi mo to maitatago, pabulong niyang sabi, na halos parang isang panalangin. Ngunit sapat na itong narinig ni Rasul na nakatayo sa harap niya. Natigilan si Rasul ng ilang segundo. Ang kanyang mukha ay nanigas. Ibinaling niya ang tingin sa cellphone na ngayon ay malinaw na kumukuha ng video ng kanyang mukha, pagkatapos ay muling tumingin kay Fatima. Ang mahinang tawanan mula sa ilang pulis na nanonood ay nagsimulang humina, napalitan ng mga bulungan ng takot. Nanliit ang mga mata ni Rasul, bumigat ang kanyang paghinga, at tumigas ang kanyang panga. Matapang ka rin pala, pabulong niyang sabi, ngunit ang tono ay parang isang banta na itinabi para sa huli. Umatras siya ng isang hakbang, pagkatapos ay tiningnan ang paligid. Ang lahat na kanina inanonood ay yumuko, nagkukunwaring walang nakita. Patuloy pa rin sa pagre-record si Fatima, kahit na nanginginig na ng husto ang kanyang kamay. Alam niyang ang video na iyon ay maaaring maging kanyang proteksyon, o ang mitsa ng panibagong panganib. Sa wakas, tumalikod si Rasul at tinitigan siya muli bago maglakad palayo patungo sa isang silid sa likuran. Ang yabag ng kanyang sapatos ay malakas na umalinggaw-ngaw, hudyat ng galit na hindi pa napapawi. Sa kanyang kalooban, naramdaman ni Fatima ang pinaghalong takot at ginhawa. Nagtagumpay siyang idokumento ang katotohanan, kahit isang maliit na piraso lamang ng impyernong kanyang dinanas. Ngunit nang makita niya si Rasul na sumulyap sa kanya mula sa likod ng pinto na may bahagyang ngiti bago mawala, isang kakaibang kaba ang kanyang naramdaman. Ang ngiting iyon ay hindi senyales ng pagsuko. Iyon ay isang tahimik na pangako na siya ibabalik. Matapos humupa ang gulo sa reception area, ang kapaligiran sa istasyon ay bumalik sa dati, ngunit sa panlabas lamang. Nakatayo si Fatima na nangangatog ang mga tuhod, pinulot ang kanyang folder na nahulog sa sahig. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, hindi pa rin stable ang kanyang paghinga, at ang mga marka ng sakal sa kanyang lieg ay nag-iwan ng mamula-mulang kulay. Lumingon siya sa paligid. Ang mga pulis ay nakaupo na muli sa kani-kanilang mga mesa, ngunit walang sinumang nangahas na tumingin sa kanya. Lahat ay nagkukunwaring abala, na para bang ang nangyari kanina ay isang anino lamang na dapat kalimutan. Alam ni Fatima na kailangan na niyang umalis, bago pa may mas masamang mangyari. Mabilis ngunit maingat, humakbang siya patungo sa isang pinto sa gilid ng istasyon. Ang pasilyo patungo sa likurang pinto ay tila banyaga at mahaba. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mataas na bintana, lumilikha ng mga aninong guhit-guhit sa sahig na parang rehas ng kulungan. Ang hangin doon ay mainit at maalinsangan, at ang ugong ng isang lumang bentilador ay nagdagdag sa nakakakilabot na kapaligiran. Ang mga pader ay puno ng mga kupas at maalikabok na poster na nagsasabing serbisyong walang kotong iisang kabalintunaan sa kung ano ang kanyang naranasan. Dahan-dahang naglakad si Fatima, hawak ang folder sa kanyang dibdib, tinitiyak na ang kanyang mga hakbang ay hindi makakatawag ng pansin. Bawat yapak niya ay umalinggaw-ngaw, na tila napakalakas sa tahimik na pasilyo. Matapos ang ilang hakbang, huminto siya sandali sa ilalim ng sikat ng araw na nagmumula sa bintana. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumagal. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at tinitigan ang screen, habang ang puso ay kumakabog. Nandoon pa rin ang video. Malinaw na nakikita ang mukha ni Rasul, ang kanyang boses, at ang sandaling itinulak at sinakal siya nito. Matagal niyang tinitigan ang screen. Nagsimulang mamilog ang kanyang mga luha, hindi dahil sa takot, kundi sa ginhawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maihawak siyang ebidensya. Sa wakas, bulong niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, at tiningnan ang pinto sa dulo ng pasilyo na ilang metro na lang ang layo. Ngunit ang kaligayahang iyon ay tumagal lamang ng isang segundo. Bago pa siya makahakbang muli, bigla siyang nakarinig ng mabilis na mga yapak sa kanyang likuran, mabibigat at nagmamadali. Nakalingon siya, ngunit hindi na niya nakita kung sino. Sa isang iglap, isang malakas na bagay ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Agad na nagdilim ang kanyang paningin. Ang brown folder at ang cellphone na hawak niya ay sabay na nahulog sa sahig kasama ng kanyang walang malay na katawan. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay patuloy na tumatama sa sahig. Sa ibabaw ng cellphone na ngayon ay basag na, ipinapakita ang huling imahe sa screen, ang mukha ni Fatima na bahagyang nakangiti sa ginhawa bago ang lahat ay nagdilim. Dahan-dahang bumalik ang kamalayan ni Fatima,
tulad ng isang malamlam na liwanag na tumatago sa kadiliman. Ang kanyang ulo ay kumikirot ng husto, ang kanyang paningin ay malabo, at ang kanyang katawan ay mabigat. Nang magsimulang luminaw ang kanyang mga mata, ang una niyang napansin ay ang amoy ng alimuom at alikabok na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Ang silid sa paligid niya ay mukhang banyaga at madilim, malawak ngunit marumi, na may mga pader na kupas ang pintura at puno ng mga itim na mansa. Ang bubong ay may mga butas, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw sa anyo ng mga maninipis na guhit ng liwanag na tumatagos sa lumulutang na alikabok. Napansin niyang ang kanyang dalawang kamay ay nakatali sa likuran. Ang kanyang mga pulso ay mahapdi dahil sa plastik na tali na mahigpit na nakabaon sa kanyang balat. Sa harap niya ay may isang lumang silya na bakal at isang mahabang mesa na puno ng kalawang. Ang hangin doon ay tila patay na para bang ang silid ay matagal nang inabandona. Sinubukan ni Fatima na gumalaw, ngunit ang tunog ng pagkaskas ng kanyang upuan ay umalinggaw sa mga pader ng walang laman na silid, nagdaragdag sa nakakakilabot na kapaligiran. At mula sa likod ng liwanag sa harap, isang figura ang lumitaw na nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahang lumakad si Yesu Rasul patungo sa kanya. Ang kanyang uniforme ay gusot, ang kanyang mukha ay seryoso, at sa kanyang kamay ay hawak ang itim na cellphone ni Fatima. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ang ngiti ng isang taong alam na siya ang nasa itaas. Akala mo ba maililigtas ka ng video na to? Ang kanyang boses ay mababa, ngunit bawat salita ay isang sampal sa pandinig ni Fatima. Lumapit pa siya, at walang pag-aalinlangan, ibinalibag ang cellphone sa sahig ng buong lakas. Ang tunog ng nabasag na salamin at mga piraso ng metal ay umalinggaw sa silid, parang tunog ng isang pag-asang nawasak. Tinitigan ni Rasul ang mga piraso ng may kasiyahan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin kay Fatima. Ngayon, sino nang maniniwala sa'yo? Walang ebidensya, walang saksi. Isa ka lang mahirap na babae na lumalaban sa sistema, sabi niya na may tonong puno ng pang-aalipusta. Tinitigan siya ni Fatima mula sa likod ng buhok na tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Hinihingal siya, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang galit. Sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos mula sa butas na bubong, ang kanyang mukha ay mukhang maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang baga na hindi pa namamatay. Hindi na malaya ni Rasul na kahit nakatali ang kanyang mga kamay, ang diwa sa loob ng babaeng iyon ay nagsisimula ng muling mag-alab. Ilang segundo ang lumipas sa katahimikan. Tumalikod si Rasul, dahan-dahang naglakad patungo sa mesa, may kinukuha mula sa isang drawer, marahil ay isang bagay na panakot. Ngunit sa sandaling iyon, sinimula ni Fatima na hilahin ang tali sa kanyang mga pulso. Hinahanap niya ang anumang luwag sa buhol. Hindi niya ininda ang sakit. Alam niyang wasak na ang cellphone, ngunit alam din niya na ang na-record niya kanina ay nakasave na sa cloud storage dahil sa automatic delete feature na palagi niyang ginagamit para sa kanyang pagtuturo. Maaaring sirain ni Rasul ang gamit, ngunit hindi ang katotohanan. Sa gitna ng init na tumatago sa bubong, ipinangako ni Fatima sa kanyang sarili, kung makakalabas siya ng buhay mula sa silid na ito, ang una niyang wawasakin ay hindi na ang sistema, kundi ang mga taong nagtatago sa likod nito. Tinitigan ni Rasul si Fatima na may mga matang nagliliyab sa galit at kayabangan. Ang kanyang paghinga ay mabigat, tulad ng isang mabangis na hayop na nakahanap ng biktima. Itinaas niya ang kanyang malaki at magaspang na kamay. At bago pa makagalaw si Fatima, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog nito ay umalinggaw sa mga dingding ng silid. Ang ulo ni Fatima ay tumagilid. Ang kanyang buhok ay nagulo at tumakip sa bahagi ng kanyang mukha. Umikot ang kanyang paningin, ngunit tumanggi siyang umiyak. Hindi tumigil si Rasul. Lumapit pa siya, at sa pagkakataong ito, isang malakas na suntok ang tumama sa kabilang pisngi niya. Nayanig ang kanyang katawan. Ang silyang kahoy na kanyang inuupuan ay umugong at halos mabuwal. Dahan-dahang tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang labi, dumaan sa kanyang baba, at pumatak sa maalikabok na sahig. Manahimik ka na lang kung ayaw mong masaktan pa, sigaw ni Rasul, ang boses ay basag sa hindi makontrol na emosyon. Itinaas niya muli ang kanyang kamay, ngunit huminto sa ere, na parang pinipigilan ang sarili na sumuntok ng mas malakas. Tinitigan siya ni Fatima na may malabong paningin,
ngunit sa kanyang mga mata, may nagbago. Hindi na takot, kundi isang malalim na galit. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang kanyang puso ay tumatangging sumuko. Kinagat niya ang kanyang sariling labi, pinipigilan ang iyak na malapit ng kumawala. Sa kanyang isipan, sumagi ang mukha ng kanyang ama sa likod ng rehas. Ang pagod na mukha na nakatingin sa kanya ng may pag-asa. At mula roon, lumago ang kanyang determinasyon. Alam niyang kung susuko siya ngayon, wala nang matitira para ipaglaban. Ang silid ay lalong uminit at tumahimik. Mula sa butas sa bubong, ang sikat ng araw ay tumama sa duguan niyang mukha, lumilikha ng isang matinding kaibahan sa pagitan ng sugat at katatagan. Umikot si Rasul, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nagsindi siya ng sigarilyo na may nanginginig na kamay, sinusubukang itago ang kaguluhan sa kanyang sarili. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang guro ng Quran sa probinsya, sabi niya na may mapait na tawa, na para bang kinukumbinsi ang sarili na ang ginagawa niyang karahasan ay may katwiran. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang unti-unting nilalamon ng uso, nakikita niya si Fatima na nakatingin pabalik ng malamig. Isang tingin na lalo pa siyang pinakaba. Yumuko si Fatima. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Gusto niyang sumigaw, ngunit alam niyang walang saysay. Walang ibang tao sa labas. Masyadong tahimik ang istasyon na para bang ang buong mundo ay nagtakip na ng tainga sa sigaw ng katotohanan. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng lumang bentilador sa malayo na sinusundan ng mga yabag ni Rasul na pabalik-balik, parang isang kriminal na nawawala sa sariling landas. Sa katahimikang iyon, may napagtanto si Fatima. Ang takot niya ay nagsisimula ng mamatay. Ang natitira na lang ay galit at tapang. Dalawang bagay na kapag pinagsama ay maaaring gawing mapanganib ang sinuman. Ang katahimikan sa silid ay parang isang pabigat na dumadagan sa dibdib. Tanging ang mga yabag ni Rasul na papalayo at ang kaluskos ng alikabok sa hangin ang naging saksi sa pagdurusa ni Fatima. Ang kanyang katawan ay mahina, ang mukha ay namamaga, at ang dugo ay natuyo na sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, nakatingin sa sirang kisam. Mula sa butas sa bubong, isang sinag ng araw ang direktang tumama sa kanyang katawan, nagpapakita sa alikabok na dahan-dahang umiikot na parang manipis na ulap. Sa kanyang malabong paningin, ang liwanag na iyon ay mainit, iba sa sikat ng araw na nakakapasong sa labas. Sa gitna ng sakit at takot na halos lumunod sa kanya, ang liwanag na iyon ay parang isang maliit na senyales, isang paalala na huwag siyang sumuko. At mula sa kaibuturan ng kanyang alaala, lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki, ang kanyang ama, si Mang Sarno. Ang mukha na iyon ay malinaw na lumitaw, na may ngiting nakapagpapakalma at isang mabigat na boses na dati gumagabay sa kanya sa pagbasa ng Quran sa beranda ng kanilang bahay. Naalala niya kung paano laging sinasabi ng kanyang ama na may malumanay na mga mata, hindi matatalo ang katotohanan, anak, kahit na ang masasamang tao ay nagtatago sa likod ng uniforme. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw ngayon sa kanyang isipan, pinapalitan ang boses ni Rasul, ang takot, ang sakit. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang payo, kundi isang paalala na ang dugo at sugat na kanyang dinaranas ngayon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na siya ay buhay pa para lumaban. Huminga ng malalim si Fatima. Ang hangin sa silid ay mabigat, ngunit ngayon ay hinihigop niya ito na parang lumulunok ng bagong lakas. Ang kanyang paningin ay tumalim, ang mga ugat sa kanyang lieg ay nanigas, at ang kanyang mga ngipin ay nagkiskisan habang tinitiis ang hapdi. Tiningnan niya ang plastik na tali na nakapulupot sa kanyang mga pulso. Ang sakit ay matindi, ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay mas malaki. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, sinimulan niyang hilahin ang tali ng dahan-dahan, pagkatapos ay lalong pinahigpitan hanggang sa marinig ang tunog ng pag-unat nito. Crack, crack. Habang tumatagal ay lalong lumalakas. Nakapikit ang kanyang mga mata at ang pawis na may halong dugo ay tumutulo mula sa kanyang baba. Bawat hila ay hindi lamang isang pisikal na pakikibaka, kundi isang panunumpa sa kanyang puso. Hindi siya mamamatay ng tahimik. Sa wakas, sa isang malakas na hila, naputol ang tali. Humihingal siya, ngunit ang kanyang mukha ay nanigas sa determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay malaya na, puno ng mga galos, ngunit nanginginig sa bagong lakas.
Ang sikat ng araw mula sa butas na bubong ay mas maliwanag na ngayon sa kanyang mukha, na para bang nagbibigay ng basbas. Alam ni Fatima ang isang bagay, hindi na siya biktima. Siya ay isang buhay na saksi sa isang krimen na dapat pagbayaran. At simula sa sandaling iyon, ang takot ay naging panggatong. Panggatong para mabuhay, para lumaban, at para tiyakin na ang pangalan ng kanyang ama ay hindi maililibing kasama ng kanilang kabulukan. Nakatayo si Rasul ilang metro ang layo mula kay Fatima, nakatalikod, abala sa pag-aayos ng kanyang uniforme at pagpulot ng sigarilyong nahulog. Hindi niya namalayan na sa likod niya, ang babaeng kanyang pinahirapan ay naghahanda na para sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahang tumayo si Fatima, mabigat ang paghinga, nanginginig pa rin ang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa tapang na hindi na mapapatay. Sa tabi niya, ang silyang kahoy na kanina iinstrumento ng pagpapahirap ay naging sandata na ngayon. Mahigpit niyang hinawakan ang sandalan nito. Ang kanyang dalawang kamay na puno ng sugat ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang lakas. Sa kanyang isipan, iisang pangungusap ang paulit-ulit, hindi ako dapat mamatay dito. Huminto sandali si Rasul nang makarinig ng maliit na ingay mula sa likuran. Ngunit bago pa siya makalingon, ang silya ay mabilis na lumipad at tumama sa kanyang ulo. Isang malakas na titiyay ang umalinggaw sa buong silid. Napakalakas ng impact na nagliparan ang mga piraso ng kahoy. Tumilapon si Rasul paharap at bumagsak sa kinakalawang na mesa. Agad na umagos ang sariwang dugo mula sa kanyang sentido, at ang sigarilyong nakasindi pa ay nahulog mula sa kanyang bibig, sinisindihan ang dulo ng isang papel sa sahig. Hingal na nakatayo si Fatima. Ang kanyang katawan ay pasuray-suray, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalim, puno ng paghihiganti at paniniwala. Sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman na siya ay isang biktima. Ilang segundo ang lumipas sa katahimikan. Hindi gumagalaw si Rasul, tanging ang kanyang mabigat na paghinga ang pumupuno sa silid. Binitawan ni Fatima ang sirang silya at yumuko para kunin ang brown folder na nahulog. Ang kanyang mga kamay ay nabahira ng dugo, hindi niya alam kung mula sa sariling sugat o kay Rasul. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kamay, nag-iwan ng pulang mansa sa kanyang pisngi. Pasuray-suray siyang naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa sakit ng kanyang katawan. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lamang ito. Binuksan ni Fatima ang pinto ng silid nang may malakas na tulak. Ang init ng tanghali ay humampas sa kanyang mukha, ngunit para sa kanya, iyon ang unang lasa ng kalayaan. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang nakakakita. Tahimik ang pasilyo. Tumakbo siya ng buong lakas patungo sa likurang pinto ng istasyon, nagtatago sa likod ng mga anino ng gusali. Sa malayo, maririnig ang huni ng mga ibon at ang ingay ng mga sasakyan. Na para bang ang mundo sa labas ay walang kamalay-malay sa nangyari. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit na hawak ang folder. Sa kanyang kabilang kamay, tumutulo pa rin ang sariwang dugo. Simbolo ng isang bagay na sigurado, ang tapang ay pumalit na sa takot. Pagbukas ng lumang pinto sa likod ng istasyon, agad na sumilaw sa mga mata ni Fatima ang sikat ng araw. Napilitan siyang maningkit, tinitiis ang sakit ng ulo na kumikirot pa rin. Ang mainit na hangin sa labas ay parang isang hagupit, ngunit para sa kanya, iyon ang kalayaang kanyang ipinaglaban. Tumakbo siya palabas, tinahak ang tuyot na lupa sa likod bahay ng istasyon. Ang mga ligaw na damo ay tumubo ng walang ayos, nagtatago ng mga basag na bote, pako at basura. Sa kanang bahagi, isang hilera ng mga maalikabok na patrol car ang nakaparada, walang laman. Bawat hakbang ni Fatima ay malakas. Ang kanyang sapatos ay tumatama sa tuyong lupa, habang ang kanyang paghinga ay humahabol, hudyat na halos ubos na ang kanyang lakas. Ang pawis na may halong dugo ay tumutulo sa kanyang noo. Bawat segundong pagtakbo ay parang isang laban kontra oras. Mabigat ang hangin, ang kanyang mga baga ay parang nasusunog. Ngunit alam niyang ang paghinto ay nangangahulugang kamatayan. Mahigpit niyang hawak ang brown folder sa kanyang dibdib, na para bang nandoon nakatago ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan niyang mabuhay. Sa di kalayuan, natanaw niya ang anino ng ilang mga taga-baryo sa dulo ng kalsada. Isang imahe na parang pag-asa.
Sinubukan niyang bumuka ang bibig para sumigaw ng tulong, ngunit ang kanyang boses ay paos. Mahapdi ang kanyang lalamunan dahil sa pagkakasakal ni Rasul. Isang mahinang tunog lamang ang lumabas, halos hindi marinig. Ngunit hindi siya tumigil. Alam ni Fatima na isang hakbang na lang ay makakarating na siya sa labas, kung saan ang katotohanan ay may boses pa. Ngunit hindi pa rin pumapanig sa kanya ang tadhana. Mula sa likuran, bigla siyang nakarinig ng malakas na pagkalabog ng bakal na pinto. Ang tunog ay matalim na umalingaw-ngaw, sinundan ng mabilis na mga yapak at isang sigaw. Humihingal si Fatima, ngunit hindi siya lumingon. Alam niya kung sino ang lumabas, at alam niya kung ano ang mangyayari kapag nahuli siya muli. Hinampas ng mainit na hangin ang kanyang mukha, dumikit ang kanyang magulong buhok sa kanyang pisngi. Binilisan niya ang kanyang takbo, naghahanap ng ligtas na daan sa pagitan ng mga halaman at sasakyan. Ang anino ng isang malaking lalaki ay lumitaw sa refleksyon ng salamin ng kotse. Mabilis, puno ng galit, at sapat na iyon para tumaas ang kanyang adrenaline. Patuloy siyang tumakbo sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol ng digmaan. Ang langit ay masyadong maliwanag at mainit, na para bang nilalamon ang lahat ng kulay sa paligid, nag-iiwan lamang ng dalawang bagay, hininga at determinasyon. Sa di kalayuan, isang pito ang maririnig, sinundan ng isang magaspang na sigaw na tumatawag sa kanyang pangalan. Ngunit hindi niya pinansin. Kailangan niyang makalabas mula sa bakuran na iyon, lagpasan ang bakod, at marating ang pangunahing kalsada. Sa ilalim ng nagbabagang araw, si Fatima ay hindi na isang biktima, kundi isang takas ng katotohanan, lumalaban sa isang bulok na sistemang gustong bumura sa kanya. Nagsimulang manghina ang mga hakbang ni Fatima. Ang kanyang katawan na puno ng sugat at pagod ay tila hindi na kayang dalhin ang bigat sa kanyang balikat. Ang daan ng lupa na kanyang tinatahak ay bako-bako at mainit na nagpapaikot sa kanyang paningin. Ang kanyang paghinga ay habol, ang kanyang mga labi ay tuyo, at ang ingay ng mga sasakyan sa malayo ay parang isang alingaw na hiwalay sa realidad. Humawak siya sa isang puno sa gilid ng daan, sinusubukang pigilan ang kanyang katawan na bumagsak. Ngunit sa susunod na hakbang, sumuko ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa maalikabok na lupa. Ang alikabok ay umangat, dumikit sa kanyang mukha at buhok. Sa kanyang pagiging halos walang malay, narinig niya ang mga yapak ng isang taong papalapit ng nagmamadali, sinundan ng isang boses ng lalaki na may pag-aalala. "Miss, okay ka lang?" Lumuhod ang lalaki sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino ng isang lumang sombrero. Simple lang ang kanyang kasuotan, isang gusot na kulay abong damit, kupas na maong, at isang itim na sling bag na mukhang mabigat. "May sugat ka? Upo ka muna, inumin mo to," sabi niya habang inaabot ang isang bote ng tubig. Tinanggap ito ni Fatima na may nanginginig na kamay, uminom ng ilang lagok bago tuluyang tinitigan ang lalaki ng may mahinang paningin. "Sino ka?" tanong niya ng mahina. Umiti ng bahagya ang lalaki at inilabas ang isang press mula sa kanyang bulsa. "Ako si Amir. Local journalist ako. Nagkataon lang na nagko-cover ako malapit sa istasyon, naghahanap ng impormasyon tungkol sa isang kaso ng suhulan na diumano ikinasasangkutan ng ilang miyembro doon." Nang marinig ang salitang suhulan, agad na umayos ng upo si Fatima. Kahit mahina pa, tinitigan niya si Amir ng matalim, puno ng pag-asa at pagdududa. "Suhulan? Kagagaling ko lang sa impyernong iyan. Isang pulis na nagngangalang Rasul. Nangingikil siya ng pera, kasama na ang tatay ko," sabi niya ng pautal-utal ngunit may diin. Agad na naging seryoso ang mukha ni Amir. Tinitigan niya si Fatima ng mabuti at sinabing, "Matagal na naming pinaghihinalaan ang pangalang iyan. Si Rasul ay isa sa mga pangalang madalas lumabas sa mga anonymous reports. Pero wala kaming konkretong ebidensya. Kung totoo ngang may na-record ka, malaking tulong iyon." Ang mga salita ni Amir ay nagpasikip sa dibdib ni Fatima. Umiling siya, at ang mga luha ay tumulo ng hindi mapigilan. "Sinira na niya ang cellphone ko sa harap ko," sabi niya na may paos na boses. Yumuko si Amir at nanahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay matatag na nagsalita, "Kung ganoon, may iba pa tayong paraan." Tinulungan niya si Fatima na tumayo, maingat na pinagpagan ang alikabok sa kanyang balikat.
Tutulungan kita, pero kailangan mong maging kalmado at malakas. Ang mga taong tulad nila ay hindi titigil hanggat hindi tayo sumusuko. Tinitigan siya ni Fatima. May bahagyang liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding malaking takot na hindi pa nawawala. Dahan-dahan silang naglakad palayo sa mainit na daan patungo sa isang maliit na karinderya sa gilid ng palayan para sumilong. Sa likuran nila, mataas pa rin ang araw. Ngunit sa kanilang mga dibdib, isang ibang apoy ang nagsisimulang mag-alab. Hindi na lamang galit, kundi isang determinasyon na ilantad ang isang bagay na mas madilim pa kaysa sa pangingikil, isang network ng krimen na nagtatago sa likod ng uniforme at kapangyarihan. Malamig at tahimik ang hangin ang gabing iyon. Nakaupo si Fatima sa isang maliit na karinderya kasama si Amir. Ang liwanag mula sa isang lampara ay sumasalamin sa kanilang pagod na mga mukha. Sa mesa, ipinapakita ng lumang laptop ni Amir ang ilang mga litrato mula sa kanyang investigasyon. Ang mga larawan ay malabo, ngunit sapat na malinaw upang ipakita si Rasul, isang Police Major Ibrahim, at isang lokal na opisyal na dumadalo sa isang lihim na pagpupulong sa isang marangyang bahay. Nakatitig si Fatima sa screen, kumakabog ang kanyang dibdib. Nagsimula niyang mapagtanto na ang problema ay mas malaki kaysa sa inaakala niya. Mahina ngunit matatag na ipinaliwanag ni Amir. Lahat sila ay sangkot sa isang money laundering network, sabi niya. Ang modus nila ay sa pamamagitan ng mga peking kaso ng aksidente. Magkukunwari silang may ikukulong, tapos ay kikikilan ang pamilya. Ang pera ay nililinis nila sa pamamagitan ng mga foundation na pag-aari ng opisyal. Natigilan si Fatima, unti-unting namasa ang kanyang mga mata. Lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang kanyang ama, ang questionableng police report, at ang mga banta ni Rasul. Tumingin siya kay Amir, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya ang tatay ko. Biktima lang siya sa laro nila. Tumango si Amir. Malamang. At matagal na nilang ginagawa to. Maraming pamilya ang nanahimik dahil sa takot. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Fatima. Galit, lungkot at takot ang naghalo sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng kanyang mga luhang mata, isang maliit na apoy ng paglaban ang sumiklab. Kinuyom ni Fatima ang kanyang kamao, matalim na tinitigan ang laptop. Kung isa itong malaking network, kailangan nilang malaman ang isang bagay, sabi niya ng dahan-dahan, ang boses ay mabigat sa determinasyon. Hindi ako mananahimik. Tumingin sa kanya si Amir at bahagyang umiti. Kung ganoon, simula ngayong gabi, hindi ka na biktima. Isa ka ng saksi. At ang tahimik na gabing iyon ang naging simula ng isang maliit na digmaan na iayanig sa mga nagtatago sa likod ng uniforme at posisyon. Ang araw na iyon ay dapat sanang maging unang hakbang tungo sa katarungan. Isang maliwanag na umaga, asul na kalangitan, at bagong pag-asa sa dibdib ni Fatima. Nakaupo siya sa loob ng lumang kotse ni Amir, hawak ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng litrato at mga tala ng investigasyon. Tahimik na nagmamaneho si Amir, paminsan-minsan ay sumusulyap sa salamin. Ibibigay natin to lahat sa media office sa syudad. Pagkatapos nito, hindi na nila matatakpan ang kasong to, sabi niya. Tumango si Fatima, puno ng pag-asa. Habang binabagtas nila ang daan, iniisip niya ang kanyang ama, na marahil, sa wakas, ay papanigan na sila ng katarungan. Ngunit nagbago ang lahat nang huminto ang kotse sa harap ng gusali ng lokal na media. Kakaiba ang kapaligiran, masyadong tahimik. Walang mga tao sa lobby, walang ibang mga mamamahayag. Tanging dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang nakatayo sa harap ng salaming pinto. Ang isa sa kanila ay matipuno, may makintab na buhok, at isang ngiting napakakalmado para sa sitwasyon. Agad na nakilala ni Fatima ang mukha mula sa mga litrato ni Amir, si Police Major Ibrahim. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Ibrahim at sinabing, "Salamat, Amir." Tinapik niya ang balikat ng mamamahayag ng may kahulugan. Nanlaki ang mga mata ni Fatima habang nakatingin kay Amir, nanigas ang kanyang katawan. Ikaw. Nagtatrabaho ka para sa kanila, basag ang kanyang boses. Yumuko si Amir. Ang kamay na kanina inasa manibela ay nanginginig na ngayon. Hindi siya sumagot, pumikit lamang na para bang dinadala ang bigat ng isang kasalanan. Ngunit malinaw na ang lahat.
Tinitigan ni Ibrahim si Fatima ng may kasiyahan. Mula sa parking lot, isang pinto ng kotse ang bumukas. Isang malaking lalaki ang lumabas. May benda ang kanyang ulo at puno ng paghihiganti ang kanyang mukha. Si Rasul. Umatras si Fatima, ngunit itinaas ni Ibrahim ang kanyang kamay. Kalma lang, ginang Fatima, gusto lang naming makipag-usap, sabi niya sa isang malumanay na tono na lalong nagpalamig sa hangin. Sa wakas, bumulong si Amir, patawarin mo ko. Tinakot nila ang pamilya ko. Ngunit para kay Fatima, wala nang halaga ang mga salitang iyon. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya pa palang nagbenta sa kanya. At sa harap ng gusaling dapat sana ilugar ng katotohanan, napapaligiran na siya ngayon ng mga kasinungalingan na nakasuot ng opisyal na uniforme. Sinubukan ni Fatima na pumalag, ngunit 2 pulis ang dumaklot sa kanyang mga braso. Kinalagkad siya patungo sa isang itim na sasakyan na walang plaka. Ang folder na naglalaman ng ebidensya ay nahulog mula sa kanyang kamay at natapakan. Ipinasok siya sa loob. Sa harap na upuan, kalmadong nakaupo si Major Ibrahim. Sa tabi niya, umisi si Rasul, nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata. Umandar ang sasakyan, papalayo sa syudad na nagsisimula ng dumilim. Sa loob, mabigat ang hangin. Tanging ang ugong ng aircon at ang tunog ng gulong sa aspalto ang maririnig. Sinubukan ni Fatima na kontrolin ang kanyang paghinga, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. At narinig niya ang boses ni Ibrahim, malamig at nakakatakot. Masyado ka ng maraming alam, Fatima, sabi nito. Pero huwag kang mag-alala, malaya na ang tatay mo. Mabilis na napalingon si Fatima, ang mukha'y puno ng pag-asa at pagkalito. Anong ibig mong sabihin, tanong niya. Sumulyap si Ibrahim sa salamin at ngumiti ng malamig. Hindi naman talaga siya nakulong. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim. Tumingin si Rasul sa likuran, tumawa ng may pang-uyam. Ang tatay mo, kasama namin yan, iha. Siya ang unang nag-report sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Fatima, hindi makapaniwala. Sa kanyang isipan, ang imahe ng kanyang ama, ang taong ipinaglaban niya, ay biglang naging mukha ng isang taksil. Lahat ng sakripisyo, lahat ng sugat, lahat ng luha, ay isang laro lamang pala ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Hindi. Hindi yan totoo, bulong niya. Ngunit walang sumagot. Nagpatuloy ang sasakyan patungo sa likuran ng istasyon, sa luma at maalikabok na gusaling may butas na bubong, ang lugar kung saan siya unang ikinulong. Alam niya kung saan siya dinadala. Ilang minuto pa, binuksan ang pinto ng kotse. Muli siyang kinaladkad papasok sa silid na iyon. Ang silya ay nasa gitna pa rin. Isang thesis camera sa sulok ng kisame ang kumikislap na pula. Pinaupo si Fatima ng sapilitan. Muling itinali ang kanyang mga kamay. Tumayo si Ibrahim malapit sa pinto. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malamig. Ang recording na ito ay para sa sinumang susubok pang magsalita. Click. Umilaw ang kamera. Ang mukha ni Fatima, puno ng dugo at kawal